Hey guys! Ang pangalan ko ay Dasha at ngayon ay matututunan natin kung paano magparami ng mga matrices. Tatlo sa tatlong matrices ay magiging mga halimbawa ngayon. Titingnan namin ang tatlong halimbawa at ang unang halimbawa ay may kaugnayan sa nakaraang video tungkol sa mga matrices kung saan natagpuan namin ang kabaligtaran na matrix A sa minus ng unang kapangyarihan ng matrix A. At i-multiply natin ang mga ito ngayon dahil kung i-multiply natin ang mga ito sa isa't isa, magkakaroon tayo ng unit matrix, kaya magparami tayo. Nangangahulugan ito na magkakaroon tayo ng unang matrix, 1, 0, 0, 0, 1. Multiply sa pamamagitan ng matrix, 0, 1, 0, 1, 0, minus 1, 0, 0, 1. Nangangahulugan ito na i-multiply muna natin ang hilera, pagkatapos ay sa pamamagitan ng haligi. Ang susunod na matrix na bibilangin natin ngayon ay malamang isulat natin ito. Kailangan natin ng mas maraming espasyo. Sa bahaging ito, magkakaroon tayo ng isang malaking kalkulasyon. Dito natin tatapusin ang parehong siyam na numero. Upang mahanap ang siyam na numerong ito, kailangan nating gawin ang mga sumusunod na kalkulasyon. Magkakaroon tayo ng isang, oo, isipin natin, pero bawat isa sa kanila ay may sariling numero. Ipapaliwanag ko. Halimbawa, kung meron tayong unang linya, oo, ang linya ay lumalabas na ang unang linya, oo, ito rin ang unang linya, din ang unang linya. Narito ang pangalawang linya, ang pangalawang linya, ang pangalawang linya, at dito ang pangatlo. At ang mga haligi, ang pangalawang bagay, ay oo, isang haligi. Dito sabihin natin, sa unang bahagi, ito ang unang haligi, ito ang pangalawang haligi, ito ang pangatlong haligi. Ito ang unang haligi, ang unang haligi, ang ikalawa, ang pangatlo, ang pangatlo. Upang makalkula ang isa, ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating kunin ang unang hilera, ang unang haligi, at magparami. Tingnan kung paano ito napupunta. I-multiply ang 0 sa 0, magdagdag ng isa, i-multiply ng isa, magdagdag ng isa, multiply sa 0. Ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa unang linya, ngunit ngayon ay i-multiply namin sa pamamagitan ng pangalawang haligi, oo, ang isang ito. Ito ay lumiliko out na ang 0 ay pinarami ng isa, ang 0 ay pinarami ng isa, ang isa ay pinarami ng 0, ang isa ay pinarami ng 0, at ang isa ay pinarami ng 0. At ngayon ang ikatlong linya. Ang 0 ay pinarami ng 0, ang 0 ay pinarami ng 0, ang isa ay pinarami ng minus 1, ang isa ay pinarami ng minus 1, ang isa ay pinarami ng isa, ang isa ay pinarami ng isa. Ngayon ay mag-uumpisa na tayo sa pangalawang linya. Isa, una sa una o haligi. Ang isa ay pinarami ng 0, ang isa ay pinarami ng 0, at ang 0 ay pinarami ng isa, ang 0 ay pinarami ng isa, at ang 0 ay pinarami ng 0, ang 0 ay pinarami ng 0. Pagkatapos ay ang parehong linya, ngunit ang pangalawang haligi. Ito'y sana pinarami ng isa sa isa, ang 0 sa 0, 0 sa 0, and 0 sa 0, 0 sa 0. Susunod, ang huling haligi. Ang isa ay pinarami ng 0, ang isa ay pinarami ng 0. Ang 0 ay pinarami ng minus isa, ang 0 ay pinarami ng minus isa, ay ang 0 na pinarami ng isa, ang 0 ay pinarami ng isa. Ang 0 ay pinarami ng 0, ang 0 ay pinarami ng 0, ang 0 ay pinarami ng isa, ang 0 ay pinarami ng isa, ang isa ay pinarami ng 0, ang isa ay pinarami ng 0. Ang 0 ay pinarami ng isa, ang 0 ay pinarami ng isa, ang 0 ay pinarami ng 0, ang 0 ay pinarami ng 0, ang isa ay pinarami ng 0. Ang 0 ay pinarami ng 0, ang 0 ay pinarami ng 0, ang 0 ay pinarami ng minus 1, ang 0 ay pinarami ng minus 1, at ang plus 1 ay pinarami ng isa, ang isa ay pinarami ng isa. Kalkulahin natin ang lahat ng mga kalkulasyon na ito bilang isang resulta kung anong numero ang nakuha sa bawat haligi at sa bawat hilera. Magkakaroon ng 0 dito, magkakaroon ng isa, magkakaroon ng 0, isa. Magkakaroon ng 0, 0, 0, 0. Unang hilera, ikatlong haligi, 0, minus isa, isa. Ang isang minus ay magiging 0. Magkakaroon ng 0, 0, 0.
Magkakaroon ng isa, 0, 0. Ito ay lumiliko out na maging isa, 0, 0, 0. Magkakaroon ng 0, 0, 0. Kanan? 0, 0, 0 din. Ito na ang 0, ito na ang 0, ito na ang 0, ito na ang isa. Ito ay isang solong matrix. Iyon ay kapag may mga unit lamang na pahilis dito. Sa halimbawang ito, isinulat ko kaagad ang mga matrices para makapag-multiply ako. Kaya magsulat tayo upang matulungan ang ating sarili. Nasa amin ang unang linya, di ba? Gumuhit tayo ng isang hilera dito, isang haligi dito. Upang hindi malito sa pagsusulit, magagawa mo ito. Yun ay upang gumuhit alinman sa biswal sa iyong ulo o direktang gumuhit. Kaya ito ay lumiliko out na kami multiply dalawa sa pamamagitan ng 0, dalawa multiply sa pamamagitan ng 0. Ang plus minus dalawa ay pinarami ng 4 at ang 3 ay pinarami ng 1. Ang susunod na numero ay ang parehong hilera, ngunit ang pangalawang haligi. Ang dadalawa ay pinalaki ng 2, ang plus minus 2 ay pinarami ng minus 1, ang plus 3 ay pinarami ng minus 2. Susunod, ang dadalawa ay pinarami ng 5 at ang minus 2 ay pinarami ng 7 at ang 3 ay pinarami ng 0. Bilang isang resulta, ito ay lumiliko out dito sa ikalawang linya. 0 multiply sa pamamagitan ng 0 plus 2 multiply sa pamamagitan ng 4 plus 6 multiply sa pamamagitan ng 1. Ang pangalawang haligi ay ang pangalawang haligi, 0 na pinarami ng 2, kasama ang 2 na pinarami ng minus 1, kasama ang 6 na pinarami ng minus 2. Ngayon, ang ikatlong haligi, i-multiply ang 0 sa 5, i-multiply ang 2 sa 7, at ang 6 ay i-multiply ng 0. Ngayon, ang ikatlong linya, 5 na pinarami ng 0, at 1 na pinarami ng 4, at 0 na pinarami ng 1. 5 na pinarami ng 2, at 1 o 1. Plus, 1 multiply sa pamamagitan ng minus 1 at plus 0 multiply sa pamamagitan ng minus 2. At dito namin multiply 5 sa pamamagitan ng 5, 5 multiply sa pamamagitan ng 5, multiply ng 1 sa pamamagitan ng 7, at plus 0 multiply sa pamamagitan ng 0, 0 multiply sa pamamagitan ng 0. Sinadya kong mag-iwan ng lugar dito sa itaas para makagawa agad ng mga kalkulasyon dito. Pero syempre may notebook ka na mas malaki kaysa sa blackboard ko, pwede mo pa itong isulat. Gayun din, sabihin natin, simula ng pagbilang. Halimbawa, magkakaroon ng 0 dito, di ba? Dito ay minus 8, dito ay 3. Narito ito ay magiging 4 at kasama ang 2 at minus 6. Narito ito ay magiging 0, plus 8 at plus 6. Dito ito ay 0, minus 2, minus 12. Magkakaroon ng 0, plus 4, plus 0. Dito ito ay magiging 10, minus 1 at plus 0. Narito ito ay magiging 25, plus 7 at plus 0. Magkakaroon ng 0, 0, plus 14 at plus 0. Ito ay magiging 10, minus 14 at plus 0. Isulat natin dito ang sagot, di ba? Kaya, magkano ang 3 minus 8? Minus 5. Ito na nga, 4 at 2 na yan, 6 na yan. Ang 6 na minus 6 ay magiging 0. Dito ito ay magiging 10 minus 14, ito ay magiging minus 4. Ang 8 at 6 ay 14. Dito ito ay magiging minus 2. At kahit minus 12, magkano ito? Minus 14. Magkakaroon din ng 14 dito. Magkakaroon ng 4 dito. Magkakaroon ng 9 at magkakaroon ng 32. Ang mga kalkulasyon para sa pagpaparami ng mga matrices ay napakasimple. Ngunit ang catch dito ay maaari ka lamang magkamali. Mabuti, i-multiply lamang ang ilang mga maling numero at iyon lang. Ngayon ay magpatuloy tayo sa pangatlong halimbawa. Gumuhit tayo ng malaking matrix na ito dito. Magsimula tayo tulad ng dati sa unang linya.
Nag-multiply kami ng isa sa 5, di ba? Ang una sa una, ang pangalawa sa ikalawa, ang pangatlo sa pangatlo. Ang isa ay pinarami ng 5, ang 4 ay pinarami ng 4, ang 3 ay pinarami ng 2. Ang isa ay pinarami ng 2, ang 4 ay pinarami ng 3, at ang 3 ay pinarami ng 1. Ang isa ay pinarami ng 1, ang 4 ay pinarami ng 2, at ang 3 ay pinarami ng 5. Lahat naman ng bagay ay nakikita, di ba? 2 na ngayon ang pangalawang linya. Ang 2 ay pinarami ng 5, ang plus 1 ay pinarami ng 4, ang plus 5 ay pinarami ng 2, ang 2 ay pinarami ng 2, ang 1 ay pinarami ng 3, at ang 5 ay pinarami ng 1. Ang 2 ay pinarami ng 1, ang plus 1 ay pinarami ng 2, ang plus 5 ay pinarami ng 5. 3 na pinarami ng 5 plus, ang ikatlong linya, plus 2 na pinarami ng 4, plus 1 na pinarami ng 2, di ba? Ito ay sa pista na sa unang haligi. 3 nang gayon sa pangalawang haligi. Ang 3 ay pinarami ng 2, ang 2 ay pinarami ng 3, at ang 1 ay pinarami ng 1. At sa wakas, ang linya na ito sa haligi na ito. Ang 3 ay pinarami ng 1, ang 2 ay pinarami ng 2, at ang 1 ay pinarami ng 5. Kaya, ano ang nakukuha natin dito? 5 plus 16 at 6. Dito magkakaroon tayo ng 2 plus 12 at 3. 1 plus 8 plus 15. Dito magkakaroon tayo ng 10 plus 4 at 10. Dito magkakaroon kami ng 4 at 3 plus 5. Dito magkakaroon kami ng 2 at 2 at 25. Dito magkakaroon kami ng 15 plus 8 at 2. Hello, dito magkakaroon kami ng 6 plus 6 plus 1. Dito magkakaroon tayo ng 3 plus 4 at 5. Magpatuloy tayo sa pagkalkula ng pangwakas na sagot. Kaya magkakaroon kami ng 16 at 6 dito. Magkano ito? 22. 22 at 5 ay magiging 27. 12 plus 2, 14 at 3 ay magiging 17. Magkakaroon tayo ng 16 dito, hindi ba? 15 plus isang 16, 16 at 8 ay 24. 10 plus 10, 20, 24. 4 at 3 at 5 ay 7 at 5, ito ay magiging 12. 2 at 2 ay 4, 4 at 25, 29, 15 plus 8 plus 2, ang 8 at 2 ay 10, 10 at 25, 6 at 6 na 12, 13. At dito, 3 plus 4 at 5, kapareho ng dito ay magiging 12.